Eto na, makinig mga Filipino senior citizens. Pag-uusapan natin ang benepisyo at mga programa para sa inyo, kabilang na ang mga cash gift na inyong tinatanggap o matatanggap mula sa National Commission of Senior Citizens. Bago magtapos ang taon na ito, 2025, tinalakay muli yan ng NCSC. Narito, panoorin nyo ang buong detalye. Kompleto na po ito mga kablangsa. Mga cash gift na makukuha ninyo, magkano, ano ang proseso, ano ang mga requirements, at kailan ito makukuha. Narito po, pakinggan nyo at panoorin mula sa NCSC mismo. Mga karapatan ng senior citizens. Naku, maraming gustong malaman ito, yung tungkol sa kanilang cash gift na 10,000 pesos para sa mga edad 80, 85, 90, 95. Kapiling po natin si Miss Nolly Macabagdal. Siya po ang Project Development Officer 5 ng Social Pension and Benefits Division ng National Commission of Senior Citizens. Miss Nolly, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Cathy, at sa ating po mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat. Okay, so ito po pag ito po ang pinag-uusapan, talagang maraming senior citizen ang talagang nakatutok kasi lagi sila nagtatanong, makatatanggap ba ako nung cash gift, yung 10,000 pesos? Ayan, una-una, sino-sino po ang maaring makatanggap nung 10,000 pesos cash gift? Sa ilalim po yan ng Expanded Senior Citizen Act. Expanded Centenarian. Ayan. Opo, ang dami no, ma'am. Acronym. Oo. Okay, sige po. So, ma'am, magandang hapon po muli at maraming salamat po sa pagkakataon na maipaliwanag po natin ito at sa inyo po mga taga-subaybay. Opo, no, ito po ay bagong batas noong 2024. Naging effective po ito noong March 17, 2024. So, kung kayo po ay merong lolo at lola na tumungtong ng 80, 85, 90, 95 at 100 simula March 17, 2024. Ayan. So lahat po ng magba-birthday ng 80, 85, 90, 95 o nag-birthday na, no, kasi last year pa po. At effective po itong batas simula po March 17 ay makakatanggap po at entitled po sila, lolo at lola, ng 10,000 pesos. Pero dun po sa 100 years old, ito po ay dahil nga expanded, no, yung unang batas ay para sa 100 years old lamang. So patuloy po na nagbibigay tayo taon-taon ng 100,000 pesos po para doon sa ating mga centenarians kung tawagin. Okay, so may cut-off po yan, Miss Nolly, di ba? Hindi lahat ng nag-80 nung nakaraang taon ay makatatanggap. O kung nag-80 kayo, 85, 90, 95, 2 years ago, hindi po makatatanggap. Sino-sino, saan po ba yung simulang date para po malinaw sa ating mga senior? Ayan, napakaganda po talagang linawin yan, ma'am. Tama po, no? So, starting March 17, 2024. Minsan po, naka-encounter kami, March 16, 2024 siya nag-80. Alam nyo, ma'am, kahit gusto po talaga namin silang bigyan, ay hindi ho talaga po pwede gawa ng yung pong batas. Kung ano po yung effectivity niya, yun po ang ating kailangan sundin. So, starting March 17, 2024 po, pag naging 80, 85, 90 at 95 po kayo, makakatanggap po kayo ng 10,000 pesos. Okay, nakailang payout na rin po ang NCSC para dyan? Sa ngayon po, sino-sino na po ba ang binibigyan, yung mga birthday? Yes po. Tayo po ang ating pong cash gift distribution, ang tawag po natin, no? Kasi ito nga ay regalo mula sa national government. Linawin din natin, no, Ma'am Cathy, siguro po ito rin ay opportunity para i-inform natin ang publiko na ang cash gift na ito ay gift. Hindi po siya ayuda, no? Hindi rin po siya pension. So marami po kasing nako-confuse dyan sa mga terms na iyan. So to set apart yung cash gift, ang tawag po natin dyan ay hindi po payout, kung hindi cash gift distribution. So ito po ay celebration, opo. Celebration ng kanilang buhay, ng kanilang longevity. So kapag kami po ay nagpupunta sa mga LGUs, kumakanta po kami, Ma'am Cathy, ng happy birthday song.
Okay, so distribution pala ang tawag, hindi payout. Okay, so ngayon po, ngayong December, meron po ba kayong distribution? At anong date na po ba ang binibigyan? Ayan, so maganda pong tanong ano. So ang ating pong kasalukuyan po na binibigyan ng regalo ay yun pong actually nag-birthday po lahat nung 2024. Yung pong umabot ng 80, 85, 1995, noon pong starting March 17, 2024 ay kinikater na po natin yan. So lahat po sila sa pamamagitan po ng authority na binigay sa atin ng Department of Budget and Management. So kino-cover na po natin yung lahat ng 2024 grantees na entitled, plus yun pong simula January hanggang September 2025. Ayan po, ma'am. Okay, so hanggang September, birthday celebrants nitong taong ito. So yung October, November, December, kailan po ang distribution ng kanilang cash gift, Ma'am Nolly? Ayan, ito po ay inaasahan po kasi sa ngayon po nagko-kolekta pa po no ang ating pong mga local government units, patuloy po sila na tumatanggap ng mga documents at sinasubmit po ito. So ito po ay re-reviewin ng January at inaasahan po na February to March ay maaari na po silang makatanggap ng regalo nila. Okay, para po dun sa hindi pa nakakaalam, ano-ano po yung mga kailangan nilang ihandang requirements? Okay po. So tayo po ay mayroong downloadable form, no? Kasi because of the digital age, ginawa na po natin siyang available. Ito po ay mada-download yung application form sa ating pong NCSC website. Meron din po tayong NCSC Facebook page kung saan may links po doon kung saan pwede po nilang i-download. But apart from that, ang ating pong mga LGU OSCA sa pamamagitan po ng ating mga partner LGUs, marami po sa kanila ay minabuti na po nilang i-print ito, no? At sila po ay sa pamamagitan ng mga barangay senior citizens president, Ma'am Cathy. Alam niyo po merong mga senior citizens president bawat barangay. At sila po yung matyaga talaga na nagpe-print tapos binibigay po ito sa kanilang mga miyembro na qualified grantee. So una po, application form. Fifilapan lamang po ito, lalagyan po ito ng 2x2 ID picture, kasama po ang isa sa mga primary ID na kinoconsider natin. Ano po ang kinoconsider natin na primary ID? Number 1, PSA Certificate of Birth, no? So yun po yung una, primary po yan. Or kung wala po silang PSA copy ng birth certificate, pwede rin po ang PhilSys or ating national ID. So yan po. Either of the two ay maaari pong i-attach kasama po ng isang full body picture ng ating pong milestone agers. Ang full body picture po ay kinoconsider nating proof of life. Ano po? So dahil alam po natin na sa edad po na milestone ay bihira na po yung talagang buhay at pinagpala po no ng mahabang buhay. Kaya yung pong ating requirement na full body picture ay kasama po doon sa requirements. So basically ma'am, 4 lamang po ito. Isang application form, 2x2 picture, PSA ID or PSA birth certificate or national ID at whole body picture. Yun lamang po. Pero Ma'am Cathy, marami po sa ating mga milestone agers ang wala pa pong birth certificate at wala pa rin pong PhilSys ID. Kung kaya, ang NCSC po, ang commission ay minabuti po natin na magbigay ng isang mahabang listahan ng secondary ID na tinatawag. As long as this is government issued, ang common po dito ma'am ay driver's license, PhilHealth ID, valid passport ID. So basta po mga government issued ID po na makakapag-establish ng kanilang edad. Yung senior citizen ID po. Yung senior citizen ID kasama po? Opo, yes ma'am. Tama po, agree po. Ang LGU issued OSCA ID ay kasama po as a secondary ID. So, dagdagan lamang po kung meron na pong OSCA ID, dagdagan lamang ng isa pang ID, mag-e-establish na po iyon. Sapat na po iyon na maka-establish ng kanilang edad. Alright. Halimbawa, meron na po sila ng mga nabanggit nyo pong requirement. Saan po ito isusumite at gaano katagal po hihintayin bago mabigyan ng kanilang cash gift? Ayan, no? Magandang tanong po yan, Ma'am Cathy. Ang
ating pong first line na tumatanggap po ng application ay LGU OSCA po talaga. Because according to the law, meron po talagang OSCA or Office of Senior Citizens Affairs na kinreate ang batas para po asikasuhin po ang mga concerns ng ating mga senior citizens. So, as partners, sila po yung una po nating dapat na makatanggap dahil sila po ang nag-verify at initially nagre-review, nag-i-screen po ng documents po natin. At sila po talaga yung nakakakilala sa ating po mga milestone agers. So, isubmit lamang po ito sa ating LGU OSCA. Kung sakali po ma'am na wala po silang LGU OSCA, ang tanggapan din po ng local social welfare and development offices ay meron din po silang focal person for senior citizens. So dun lamang po, yung iba po gracious enough, yung mga barangay senior citizens, president, sila rin po ay maaari pong tumanggap at dadalhin po nila ito sa ating LGU OSCA office. Paano po nila malalaman kung ready na po yung kanilang cash gift? Sila po ba'y ite-text, tatawagan? Paano po yon? Ayan, opo. Ma'am, sa kasalukuyan po, dahil ang channel of communication natin is through the local government unit, minabuti rin po namin na ang maging feedback po natin na flow of communication ay through the local government units din po. So, ang ating mga LGU OSCA at mga senior citizen president, barangay presidents, ay inaabisuhan po. Marami na pong means ngayon, no ma'am? Mayroon na pong messenger, group chat, at saka mayroon na po sila mga Facebook. So, antabayanan lang po yung pong mga announcement sa kanila pong mga social media pages din po. At yan po mga lolo at lola ha, ang inyong mga cash gift, mga cash benefit na makukuha sa NCSC. Dapat alam nyo talaga ito. At sa mga hindi po makakahabol para sa cash distribution, sa taon na ito 2025, may chance pa kayong mag-apply. Sa susunod na taon, January 2026, simula po yan, mag-apply na sa OSCA office para po ma-enjoy ang 10,000 piso at 100,000 pesos. Maraming salamat sa panonood, mga ka-vlogs. God bless us all.